Alam po ba ninyo na ako'y na-assign dito nang ako ay 2 taong pari? At nang ako ay na-assign dito bilang assistant parish priest, ang boses ko po, malakas ang boses ko noon. Pero ngayon, medyo mild na po. Mild na. Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Yan ang tanong ng mga alagad sa ating Panginoong Jesucristo. At kung titingnan po natin ang kadakilaan, para sa mundo ang kadakilaan ay nasa kayamanan. Kapag ikaw ay mayaman, marami ang nakikinig sa iyo. Kapag ikaw mayaman, mabibili mo ang lahat ng gusto mo. Kapag ikaw ay mayaman, makapagpapagawa ka ng magandang bahay. Kapag ikaw ay mayaman, makabibili ka ng mga sasakyan. Yan ang tinitingala ng mundo bilang dakila. Para sa mundo, ang kadakilaan ay nasa kapangyarihan. Mas mataas ang kapangyarihan mo, mas maraming tao ang gumagalang sa iyo, mas maraming tao ang maglilingkod sa iyo, mas maraming tao ang susunod sa iyo. Yan ang kadakilaan sa mata ng mundo. Sa mata ng mundo, ang kadakilaan ay nasa kasikatan. Katulad ng ating mga artista, katulad ng mga tennis players, katulad ng mga basketball players, katulad ng mga mahusay umawit. Silang pinapakinggan Silang tinutularan. Sila yung hinahangaan. Sila'y dakila. Subalit sa mata ng ating Panginoon, hindi yan ang kadakilaan. Kaya nga maliwanag na sinabi ni Kristo, anong mapapala mo, mapunta man sa iyo ang buong mundo, subalit ang kaluluwa mo ay masisira, mapapahamak. Sa makatuwid, anong mapapala natin? Tayo man ang pinakamayaman dito sa Bulacan, tayo man ang pinakamayaman dito sa probinsya natin, wala tayong mapapala. Ang ating kaluluwa sa bandang huli ay mapaparusahan sa impyerno. Anong mapapala natin kung tayo man ay may kapangyarihan, hindi lamang sa ating bayan, kundi sa buong Pilipinas? Subalit kung sa bandang huli, tayo na may parurusahan sa apoy ng impyerno. Hindi yan ang batayan ng tunay na kaligayahan. Kaya ang wika ng ating Panginoong Jesucristo sa mabuting balita, kung hindi kayo tutulad sa mga bata, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Sa makatuwid, ang kadakilaan ay nasa kababaan ng loob. Sapagkat mga bata na yan ay mababa ang loob. At nakapaloob sa kababaan ng loob ng mga bata ang kanilang simpleng pananampalataya, ang kanilang simpleng pagsunod. Una, sa mga magulang nila. Depende sila sa mga magulang, kaya laging nakaakay sa magulang. Hindi lumalayo sa magulang.
Ang mga bata na yan ay malinis ang puso, walang malisya, walang kahalayan. Ang mga bata na yan tapat, walang kasinungalingan. Kaya sila ang modelo ng kadakilaan. Subalit, ang dapat nating isipin ay yung kababaan ng loob. Kababaan ng loob. Sabi nga ni St. Thomas Aquinas, humility is the foundation of all virtues. Ang kababaan ng loob, ang basihan, ang pundasyon ng lahat ng mga virtues. Kung ikaw ay may kababaan ng loob, madali kang maglingkod sa iyong kapwa-tao kahit sa mga aba. Kung ikaw ay may kababaan ng loob, madali kang humingi ng tawad sa mga pinagkasalahan mo. Kung ikaw ay may kababaan ng loob, madali kang magpatawad sa mga nagkasala sa iyo. Kung ikaw ay may kababaan ng loob, madali kang magmahal sa mga taong nakapaligid sa iyo, kahit sa mga aba, kahit sa mga may hirap. Kaya nga, ang isang magandang larawan ng kababaan ng loob, kung kayo pupunta sa simbahan sa Bethlehem, magandang simbahan sa Bethlehem, malaki ang simbahan sa Bethlehem, doon pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit sa laki ng simbahan, ang pintuan po ay napakaliit. Maliit lamang. Hindi lamang sapagkat ng mga panahon na yon ang winter ay malamig. Kaya yung hangin dapat, yung lamig, ay papasok lamang sa maliit na pintuan o kaya pag kami mga mandirigma, hindi sila makapapasok pag sila'y nakakabayo. Subalit ang pinakamagandang aral sa maliit na pintuan na ito, hindi ka makapapasok sa pintuan kung hindi ka yuyuko. Yuyuko. You bent over. Sapagkat pag hindi ka yumuko, ang ulo mo ay tatama sa pintuan. Kinakailang yumuko ka. At iyan ang larawan ng kababaan ng loob na yuyuko ka. Yuyuko ka. Kaya pag nakita natin ng mga Japanese, makikita po natin sila yumuyuko, no? Sa ating kapwa. Yun ay sign na kanilang paggalang sa kapwa at kababaan ng loob para sa kanila. Tayo dapat yumuko. Nung araw po lang kasi, kapag ikaw ay haharap sa altar, sa tabernakulo, ikaw ay dapat lumuhod. Pag lumuhod ka, that is the sign of kababaan ng loob. Lumuluhod ka sa harap ni Kristo. Marami ngayon hindi na lumuluhod. Yumuyuko na lamang. Lalo na yung mga matatanda. Hindi na makaluhod. Sabi nga nila, Father, pag lumuhod kami, hindi na kami makatatayo. Kaya yumuyuko na lamang kami. Ganon din po naman ako nung araw yung pagluhod ko talagang total bent over, no? Talagang yung aking tuhod nakatama sa floor. Total yung genuflection. Pero ngayon po, nahihirapan na akong lumuhod. No? Pagka naging total ang genuflection ko, baka hindi ako makatayo. Mabuwal ako. Kaya kadalasan po, nakayuko na lamang ako. At paggalang din naman yon sa Santissimo Sacramento. Pero mas maganda lumuhod ka. Yun ang tama.
Pero kung di na kaya, at least, pakikita mo yung kababaan ng loob, paggalang mo sa ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng pagyuko. So tayong lahat, tinatawagan tayo na maging mababa ang loob. Sapagkat sa kababaan ng loob, tayo ay paghaharian ng Diyos. Sa kababaan ng loob, magtatamasa tayo ng kaharian ng langit. At yung pangalawang saknong na mensahe ng mabuting balita ay yung pagpapahalaga sa mga makasalanan. Na pinapahalagahan ng Diyos kahit isang makasalanan, tinatawag niya. Kaya nga ang wika ng ating Panginoong Jesucristo, kung kayo ay may 100 tupa at nawala yung isa, hahanapin yan. Hahanapin. Tatawagin yan. Hihintayin lamang, pero hindi hintay lamang, kundi talagang pupuntahan mo yung nawalang tupa. At pag nakita, hindi papaluin, hindi pagagalitan. Pag nakita ng pastol ang kanyang tupang nawala, ilalagay niya sa kanyang balikat at dadalhin sa ibang kawan. Ganyan ang pagkapahalaga ng ating Panginoon sa mga makasalanan. Kahit sa isang makasalanan, mahalaga yun sa Kanya. Kaya nga minsan ang ating Panginoong Jesus ay kasalo ng mga makasalanan, ang wika ng mga Pariseo ay bakit? Ang guro ninyo ay nakikisalo sa makasalanan. Bakit siya kumakain kasama ng makasalanan? At ang wika ng ating Panginoong Jesucristo, ang nangangailangan ng doktor ay yung mga may sakit, hindi yung mga walang sakit. At tama naman yun. Pag tayo nagpunta sa ospital, may sakit tayo o dadalaw tayo sa may sakit. Pag tayo malakas, hindi tayo magpapakonfine sa ospital. Pag wala tayong sakit, hindi tayo pupunta sa doktor para magpa-check up. Hindi. Mahal din naman yung bayad sa doktor ngayon. Pangalawa, mahirap maghintay sa doktor. Sabi ko nga pag sinabi ng doktor, siya ay makiklinik ng alas 9, darating yun ng alas 11. Wala naman doktor dito, no? Wala. Ganun kadalasan, nag-aantay pa ng mga pasyente. No? Kung mo gusto mong mauna, bago mag-alas 9, nandun ka na para mauna ka sa checklist. Pero ang hirap, hindi dumarating ang doktor kahit alas 9. Pero maghihintay tayo. Bakit? Kailangan natin doktor Maghihintay tayo sapagkat may sakit tayo. Maghihintay tayo sapagkat may problema tayo sa ating katawan. Maghihintay tayo sapagkat magpapacheck up tayo nang sa gayon ay makita ng doktor ang ating katawan at tayo mabigyan ng gamot, tamang gamot, upang tayo ay sumigla at upang tayo lumakas. Ang Panginoon ang pinakamahusay na doktor. Lahat ng gamot alam niya, lahat ng sakit alam niya. Kaya naman, ang lahat ng mga may sakit na lumalapit sa Kanya nung Kanyang panahon, lahat gumagaling. Hindi umaalis nang hindi magaling ang may sakit. Kahit yan ay bulag, kahit yan ay bingi, kahit yan ay lumpo, kahit yan ay mayroong ketong, kahit yan ay inaalihan ng demonyo, lahat pinapagaling ng Panginoon sapagkat siya ang talagang manggagamot. Hindi lamang sakit ng katawan, kundi sakit ng ating kaluluwa. Kaya lumalapit ang Panginoon sa mga makasalanan na yan ay para gamutin ang kanilang kaluluwa, kasama na yung kanilang katawan.
nang sa gayon sila ay maligtas, nang sa gayon sila ay maipagkasundo sa Ama, nang sa gayon balang araw sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dalawang bagay ang hamon sa atin ng mabuting balita. Una, tayo ay dapat tumingin sa mga maliliit. Tayo ay dapat maging gabay ng mga makasalanan patungo sa Ama. Pangalawa, ang kababaan ng loob. Kung ang kababaan ng loob ang magpapaging dakila sa atin sa mata ng Diyos, tayong lahat ay tinatawagan para magkaroon ng kababaan ng loob. Kababaan ng loob, hindi lamang dapat makita sa ating salita, kundi makita sa ating buhay, sapagkat ang kababaan ng loob ang talagang pundasyon ng lahat ng mga virtues patungo sa ating kabanalan. At ang magandang halimbawa na yan ay walang iba kundi si Santa Maria, ang ating patrona, ang Birhen de la Asunción. Napakababa ang kanyang loob. Kahit siya ay pinuri para maging ina ni Kristo, gayunpaman naroon ang kababaan ng loob ni Santa Maria. Tularan natin siya. Lumapit tayo sa Kanya. Manalig tayo sa Kanya. At siya ay sa Kanyang kababaan ng loob, pag ating tinularan, balang araw, tayo dadalhin ni Maria sa Kanyang anak, sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.